Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 17. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Panginoong Hesukristo bilang Senyor Jesus Nazareno. At akmang-akma ang kapistahang ito sa ebanghelyong ating pinagninilayan ngayon. Sinabi sa ebanghelyo na wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. Sapagkat si Jesucristo, ang anak ng Diyos, ay bumaba mula sa langit na parito sa daigdig, isinilang sa araw ng Kapaskuhan upang iligtas ang sangkatauhan. Kaya siya ay ipinanganak para sa tao. Kaya siya tinatawag na anak ng tao. At bakit ba naparito si Jesucristo upang tayo ay iligtas? At saan nais niya tayong maligtas? At mauunawaan natin ito sa susunod na talata. Sinabi roon at kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang talatang ito ay nagpapatungkol sa nangyari sa bayang Israel doon sa ilang. Noong sila ay dinala ni Moises doon pagkatapos palayain mula sa Ehipto. At doon sila ay nagreklamo, sila ay umangal, hinusgahan nila si Moises. Sinasabi nila na dinala sila sa ilang upang magutom, mauhaw at mamatay. Ngunit hindi nila alam ng mga Israelita na hindi si Moises ang nagdala sa kanila roon. Hindi si Moises ang nagpalaya sa kanila mula sa pagkaalipin. Ang Diyos ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Ang Diyos ang nagpabukas ng dagat. Ang Diyos ang nagdala sa kanila sa ilang. Kaya nga, ang kanilang hinahatulan ay hindi si Moises. Ang kanilang hinuhusgahan ay ang Diyos na may likha ng kasaysayan ng kaligtasan. At dahil dito nagpadala ang Diyos ng mga makakamandag na ahas at sila ay tinuklaw. At nung sila na ay unti-unting namamatay sa kamandag ng ahas, sila ay lumapit kay Moises at humingi ng tawad. Humiling sila kay Moises na mamagitan sa Diyos para sa kanila upang sila ay maligtas. Kaya nga, ang iniutos ng Diyos ay gumawa ng tansong ahas si Moises at itaas ito. At lahat ng mga Israelitang natuklaw at namamatay o nanganganib ng mamatay na tumingin sa tansong ahas ay maliligtas. At napakalaking kahulugan ng kontekstong iyon mula sa aklat ng Bilang sa sinasabi ni Hesukristo. Sapagkat katulad nung sa ilang ay may itinaas na tansong ahas upang alisin ang kamandag sa mga Israelita, isang araw si Hesukristo ay itataas din sa krus upang alisin ang kamandag na nakamamatay. At ano ang kamandag na nakamamatay sa sangkatauhan? Ang kamandag na pumapatay sa atin, ano ito? Ito ay ang kasalanan. Kaya nga kung pag-uusapan natin ang ahas, ang unang ahas na nagbigay ng kamandag ng kasalanan at kamatayan sa tao ay ang dyablo. Mula sa aklat ng Genesis, sa 2 kapitulo, nandun yung ahas na nagbigay ng kasinungalingan sa mga unang tao. Kaya ang mga unang tao ay bumagsak sa kasalanan at kamatayan. At ito rin ang karanasan nating lahat ngayon. Ang kasalanan ay paghiwalay sa Diyos. At ang taong humiwalay sa Diyos ay walang buhay. Sa makatuwid, ang kasalanan ay nag-aalis ng buhay. Ang kasalanan ay pumapatay. At dito tayo nais iligtas ng Diyos. Kaya isinugo niya ang kanyang anak. Ipinanganak sa panahon ng Kapaskuhan upang isang araw sa kanyang Paskwa, sa pagkakapako sa krus ay alisin ang kamandag
ng kasalanan at kamatayan sa tao. At napakaganda ng ebanghelyong ito sapagkat ibinigay ang totoong dahilan kung bakit kailangang itaas si Hesukristo sa krus at mamatay. Sinabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang dahilan kung bakit kailangang ipanganak ni Hesukristo sa daigdig, kung bakit kailangan niyang magbata ng pagdurusa, kung bakit niyang kailangang ipako sa krus at mamatay, para kunin ang kamandag ng kasalanan at kamatayan sa tao. Lahat ng ito ay isa lamang ang dahilan. Ang napakalaki at napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayaw niya tayong mamatay sa kasalanan. Ang nais niya ay bigyan tayo ng buhay na walang hanggan at hindi mapahamak. At binigyan diin pa ito ng sumunod na talata. Sinabi, isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Napakagandang pagnilayan. Noon ang mga Israelita sa ilang ay hinatulan nila si Moises, ngunit ang totoo ay hinatulan nila ang Diyos. Sa ebanghelyo natin ngayon, ayaw hatulan ng Diyos ang tao. Ayaw niyang hatulan ang tao at parusahan dahil sa kasalanan. Kaya nga, kailangan may isang kukuha ng kasalanan, may isang magbabayad sa kasalanan, may isang magpapasa ng kaparusahan. At dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos, si Hesukristo ang gumawa nito para sa atin. Anong laking pag-ibig, anong dakilang pagmamahal. Tayo sana ang nakapako sa krus. Tayo sana ang sugatan doon. Tayo sana ang walang buhay sa pagkakabayubay sa krus. Ngunit ayaw ng Diyos na iyon ay mangyari sa atin. Dahil tayo ay kanyang mga anak, tayo ay kanyang minamahal. Isinugo niya ang ating Panginoong Hesukristo para ang Panginoong Hesukristo na ang kumuha ng kasalanan, pagkawasak, pagkakasugat, kamatayan para sa atin. Upang habang siya ay nawawalan ng buhay, tayong lahat ay magkakaroon ng buhay. At ito ay mangyayari kung tayo ay mananampalataya sa Diyos at sa isinugo niyang anak na si Hesukristo. Kaya nga sa araw na ito, maaaring nakikita natin ang ating mga sariling nanghina na naman, bumagsak na naman sa kasalanan. Ngunit tayo ay inaanyayahan ng Diyos na huwag manatili sa ganitong buhay na para bang kamatayan, buhay na walang kahulugan, buhay na wasak. Inaanyayahan niya tayo ngayong tumingala at tumingin sa kanyang anak na si Hesukristo, nakapako sa krus, punong-puno ng pag-ibig, upang mawala ang kamandag ng kasalanan at kamatayan ngayon. Manampalataya tayo sa Panginoon at sa kanyang pag-ibig, at tayo ay palalayain. Ang kamatayan at kasalanan ay kanyang kukunin, wawasakin at pagtatagumpayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.